DDS. Ito, alam ko DDS ito eh. No? Although, hindi ko naman po sinasabi na hindi sikat dahil hindi ko kilala. Hindi ko lang ho talaga kilala. Kasi napansin ko, mga kababayan, binash ito ng mga DDS. No? Yung pangalan na Regal Oliva, binash yan ng mga DDS. Kasi nga, meron siyang naging statement na ano daw ho, na kumbaga, madaming pinaslang, madaming pinatay ang dating Pangulong Duterte nung kanyang panunungkulan. Ngayon, nagagalit po sa kanya yung mga DDS, mga bossing, G na G. Yung mga friends ko, mga DDS, doon sa Facebook ko, sabi ko, sino tong bagong inaaway nila? Tapos nakita ko, Attorney Regal Oliva. Ngayon, ang nakikita ko ho, binabanata si Romualdez. Ayan, no? The cleaner who dirtied the floor. Sabi, mas dirty pa daw ho. Binabanatan. Ang nakikita ko dito, mga boss Chipamo, sir, alam nyo po, siguro natatakot mawala yung sandamakbak na mga followers niya doon sa una niyang sinabi. Di ba? Kaya ang gagawin, sige, babanatan ko si Martin Romualdez dahil kaaway natin yun o kaaway ng mga DDS yun para bumango ulit ang aking pangalan. Ngayon, nakita ko yung kaibigan ho natin na si JRL Review TV, si Sir Ivan ho. Nakalagay dito, desperate move ni Regal Oliva. Ginamit pa ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez na parang golden ticket pabalik sa DDS na siya ngayon ay tinalikuran. Yan ang nakikita ko dyan. No? Bumabawi lang. Kailangan magpasikat ako sa mga DDS. Ipaalam ko sa kanila na para sa kanila pa din ako, na para kay dating Pangulong Duterte pa din ako. Eto, si Martin Romualdez, babanatan ko ngayon. Pero mali ang diskarte dahil walang redemption sa pamamagitan ng paninira. Alam niyo ko, yung hanggang ngayon, yung mga banat nila kay Martin Romualdez, wala pa din po silang mga napapatunayan eh. Di ba? Hanggang ngayon po, paano may mapapatunayan? Hanggang ngayon to, wala silang maipakitang mga ebidensya na susuporta doon sa bintang nila kay Martin Romualdez. Di po ba? Kaya hanggang ganyan lang ho sila. Ang ginagawa niya ngayon ay parang isang taong nauuhaw sa pansin, kumakapit sa lumang sigawan ng mga troll para lang mapansin ulit. Sumablay kasi nung una eh. Binash ng mga DDS. Siguro, bumababa yung subscriber. Naku, hindi pwede to. Vlog is life. Ano? Vlog is life. Kailangan mabawi agad natin ito. Sige, rest back. Gamitin natin si Martin Romualdez. Banatan natin si Martin Romualdez. Pero hanggang ganun lang ho. Yung hanggang sasabi lang na si Martin, naglilinis ng floor, mas madumi pa siya sa ganyan, ganito. Hanggang doon lang. Diba? Sabi ni Dami Castro, tama po. Ako, hindi maniniwalang may kinalaman si Martin Romualdez gat walang matibay na ebidensya. Diba, Alaga? 143, shout out sa'yo. Sabi nga sa post, ang usok ng paninira mo ngayon ay hindi aangat bilang insenso ng katotohanan, mananatili itong nakakapit sa pangalan mo, makapal at nakakadiri. Kaya bago mo gamitin ang pangalan ni Romualdez bilang bait para sa pansarili mong ambisyon, tandaan mo, hindi mo mabubura ang desperasyong nakikita ng lahat sa bawat salitang bitawan mo. Another desperate day sa kanyang POV. Matapang din po itong si kapatid na Jill. Sabi ni Monte Del Rosario, Regal Olivas is a brilliant lawyer and above the level of most DDS. She speak the truth without siding with anyone. Respect her opinion. She is just expressing. Yun nga lang ho. Yun. Binabanatan siya ng mga DDS. Dahil po doon sa kanyang mga sinasabi. Ngayon ang ginagawang pambawi para hindi siya iwanan ng mga DDS ay Eto, gamitin yung pangalan ni Romualdez. Diba? Alisin ko na ho, mga kababayan. Dahil napag-usapan natin ang unang ginang ho, mga bossing. No? Isingit ko na ho ito. Victoria Mutuk, shout out sa iyo. Spanish Girl, Chris Angel, Nida, Malco, tama, wala pang ebidensya kay Romualdez hanggang ngayon ho.
hanggang ngayon po. No? Eto mga kababayan, si First Lady Lisa Marcos daw ay maaari o posibleng imbitahan daw po sa ICI. No? ICI posibleng imbitahan si Lisa Araneta Marcos kung may sapat na basehan daw ho, mga bossing. Ano kaya dahilan? Di natin alam dahilan kung bakit pero basahin natin ho dito, mga bossing. No? Kasi naman ayaw nyo pang ayaw nyo pang ipakita sa mamamayang Pilipino yung ICI para mapanood namin. At the same time, nakakapag-reaction kami diyan. Pero nakikita ko din po at naiintindihan ko din po yung ICI kung bakit ayaw nilang i-publish sa mga Pilipino. Kasi baka gawin ulit nila Marcoleta yung ginawa nila nung nakaraan kay Gutesa na biglang merong surprise witness daw ho na hindi alam yung mga binabasa niya. Salu-salungat yung mga sinasabi niya doon sa pinirmahan niya na affidavit. Posibleng imbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ICI si First Lady Lisa Araneta Marcos kung may sapat na matibay na dahilan ayon kay Executive Director Brian Kit Hosaka. Ito ay matapos magsumite si John Santander, isang cultural at peace advocate, ng letter of sentiments na humihiling sa ICI na imbestigahan na umano ang koneksyon ni First Lady kay Special Envoy. Kasi nakita lang nila. No, kasi nakita nila na nandoon sa ano ba 'yun? Cork wine o wine cork na pag-aari ni Maynard Ngu doon sa BGC kasi napadalo nila ang unang ginang doon sa the cork wine ba yun? Cork wine or something like that. Ngayon konektado na. Diyos ko naman mga DDS Anyway, open naman ang Pangulo dyan Di ba? Open naman ho ang first family dyan, mga kababayan. Ano po ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya, kung sakali nahingin ng ICI, ng Senado, at kung sino pa ang aming salin o ang aking salin, sige, open yan. Kaso wala Itong pagkukonek kay First Lady ho, tingin ko ang pinagkunan lang nito at pinaghugutan, yung litrato, di ba pinakita si Chis Escudero, lagi pumupunta doon. Tapos siguro may salo-salo. Kasama ang unang ginang, isama na natin doon sa salo-salo, yung first family. Pwede po nilang hindi nila alam kung ano yung mga pinaggagawa niyang mga yan. Ikaw ba, may ginagawa kayong kalokohan? Ipapaalam mo doon sa presidente, asawa ng presidente? Hindi. Diba? Parang nakikisalamuha ka lang, parang nagkakasalamuhan, kita-kita lang kayo, nagkakasama-sama kayo, pero deep inside, yung mga kasama ng bise, may mga kalokohan. Ng First Lady.